Sa isang malayong planeta, si Gorr at ang kanyang anak na si Love ay naglalakad sa tigang na disyerto. Sila ang huling nabubuhay sa kanilang mga kasama at wala nang ibang mapupuntahan. Ang gutom ay nagpapanatili sa kanila sa bingit ng kamatayan at si Gorr ay nanalangin sa kanyang Diyos na si Rapu para sa tulong, ngunit walang nangyari. Kalaunan ay namatay si Love sa bisig ng kanyang ama at pagkatapos siyang ilibing ni Gorr, nagsimula siyang makarinig ng bumubulong na boses na tumatawag sa kanya. Sinundan ni Gorr ang boses hanggang sa makakita siya ng luntiang puno na may sariwang tubig, ngunit hindi niya sinasadyang matumba at nasugatan ang kamay sa espada. Pagkatapos ay nakakita siya ng maraming prutas at agad na nagsimulang kumain ng mabilis hanggang sa siya ay pinagalitan ng kanyang Diyos na si Rapu, na nasa paligid lang pala. Sinabi sa kanya ni Gorr na ang lupain ay nawasak ngunit ang kanyang paniniwala ay hindi nagbago, kaya inaasahan niya ang ipinangakong gantimpala na walang hanggan. Gayunpaman, tinawanan lang siya ni Rapu, na nagsasabing walang gantimpala para sa mga talunan. Kasalukuyan niyang ipinagdiriwang ang pagpatay sa pinakabagong may hawak ng Necrosword, isang isinumpang talim na kayang pumatay ng mga Diyos. Walang pakialam si Rapu sa lahat ng mga tagasunod na namatay para sa kanya, at sinabing ang pagdurusa para sa kanya ay kanilang layunin at mas marami pa siyang makukuha mamaya. Galit na galit, tinalikuran ni Gorr ang kanyang Diyos, dahilan upang simulan siyang sakalin ni Rapu. Biglang tumaas ang Necrosword sa kamay ni Gorr at ipinakita sa kanya ang mga hakbang upang makakuha ng dakilang kapangyarihan, iginiit na dapat niyang patayin ang lahat ng mga Diyos. Hinayaan ni Gorr na sakupin ng sumpa ang kanyang katawan at pinatay si Rapu, na nanunumpa na papatayin din niya ang iba pang mga Diyos. Sa planetang Indigar, sinabi ni Korg sa grupo ng mga alien ang kwento tungkol kay Thor, ang God of Thunder. Siya ay pinalaki bilang mandirigma mula noong siya ay sanggol at naging isang maalamat na bayani, na nagligtas sa mundo ng maraming beses at nagkaroon ng hindi mabilang na kasintahan sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang tunay na pag-ibig ay isang babae mula sa Earth na tinatawag na Jane, na nakipaghiwalay sa kanya taon na ang nakalipas. Pagkatapos nito, nawala kay Thor ang kanyang buong pamilya, pati ang makapangyarihang martilyo na Mjolnir, at maging ang kanyang sariling bayan na Asgard. Ang depresyon ay tumama sa kanya ng husto at nawala ang Diyos na pangangatawan, ngunit pagkatapos makakuha ng bagong sandata na tinatawag na Stormbreaker, sumama siya sa grupo ng mga bayani na kilala bilang Guardians of the Galaxy at nagsimulang maglakbay kasama nila sa buong universo. Bumalik din ang matipunong pangangatawan sa pamamagitan ng matinding pagsisikap ngunit nagtatago pa rin ang matinding kirot sa loob ng napakagandang katawan. Ngayon ay sumuko na siya sa paghahanap ng pag-ibig at sumasama lamang kapag kailangan siya sa labanan. Sa malapit, ang mga Guardians ay nakikipaglaban sa mga mananakop na mukhang ibon at hindi maganda ang lagay nila. Maya-maya ay dumating si Thor at ipinaalam sa kanya ng hari na mapayapa ang lahat sa paligid hanggang sa pinatay ang kanilang mga Diyos. Habang hawak ang Stormbreaker, tumalon si Thor sa labanan, na madaling pinuksa ang lahat ng kaaway sa pamamagitan ng paghampas o pagbaril sa kanila ng kidlat. Nang sabay na umatake sa kanya ang dalawang kaaway, ibinuka lang ni Thor ang kanyang mga paa para pigilan ang mga ito bago tumalon para pagbanggain ang mga ito. Matapos sipain ang malaking sasakyan, pumasok si Thor sa templo at umakyat sa tore upang patamaan ang pinuno ng kaaway, na sa wakas ay tinapos ang pagsalakay ngunit nasira din ang templo sa proseso. Sa Earth, si Jane ay nasa ospital para sa treatment dahil siya ay na-diagnose na may stage 4 cancer, isang bagay na ibinahagi niya lamang sa dalawang malapit na kaibigan. Dahil siya ay siyentipiko, gumagawa siya ng sariling pananaliksik at gayon din ang kaibigan niyang propesor, ngunit wala silang mahanap na anumang bagay na makakatulong sa kanya. Desperado para sa solusyon, nagpa siya si Jane na tingnan ang Asgardian magic at nalaman na maaaring makatulong ang Mjolnir. Samantala, ang mga tao ng Asgard ay gumawa ng bagong tahanan sa Earth kasama si Valkyrie bilang kanilang reyna. Siya ang pumalit pagkatapos umalis ni Thor ngunit kinamumuhian niya ang trabaho dahil puro ito politika at mga boring na pagpupulong at siya ay dapat na maging mandirigma. May mga tour na nagpapahintulot sa mga foreigner na tumingin sa paligid ng New Asgard kasama ang pagbisita sa natitirang mga piraso ng Thor's Hammer Mjolnir na nakadisplay doon. Nang puntahan ito ni Jane, biglang nagdilim ang langit at nagsimulang kuminang ang mga piraso. Bumalik kay Thor, niregaluhan siya ng hari ng dalawang malaking kambing bilang gantimpala, at nang umalis ang grupo, nagdulot ng kaguluhan ang mga kambing sa loob ng spaceship.
Pagkatapos ay sinuri ng koponan ang system para sa anumang palatandaan ng panganib at nabigla nang makita ang napakaraming humihingi ng tulong. Lumalabas na si Gore ay pumapatay ng mga Diyos sa libu-libong planeta at nakakuha ng palayaw na God Butcher. Ang isa sa kanila ay mula kay Lady Sif, isang mandirigmang Asgardian na dating kasama sa pangkat ni Thor. Desperado na tulungan siya, nagpa siya si Thor na iwanan ang mga Guardian upang bumalik sa kanyang mga tao. Pagkatapos umalis ng mga Guardian sakay ng spaceship, ginamit ni Thor ang Stormbreaker upang mag-teleport sa kinaroroonan ni Gore at ang mga kambing ay na-teleport sa lokasyon ni Sif. Napunta sila sa nagyayelong lupain kung saan nahanap nila ang kalansay ng isang malaking nilalang na tinawag ni Thor na pinakamabait na Diyos sa lahat. Sa malapit, si Sif ay nasugatan at nawalan ng braso, ngunit sapat na ang kanyang lakas upang ibahagi na sinundan niya si Gore dito ngunit nahulog siya sa kanyang bitag at muntik nang hindi makatakas. Ang layunin ni Gore ay patayin ang bawat Diyos sa universo at ang kanyang susunod na pupuntahan ay ang New Asgard. Sa Earth, dumating si Gore sa New Asgard at ginamit ang Necrosword upang kontrolin ang mga anino at tinawag ang mga halimaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, naganap ang kaguluhan sa lungsod, at nagsimulang kumalat ang apoy, kaya nagpakita si Valkyrie sakay ng Pegasus upang simulan ang pakikipaglaban sa mga halimaw gamit ang kanyang espada. Di nagtagal, lumitaw din si Thor at habang dinadala ni Korg si Sif sa ligtas na lugar, sumali si Thor sa laban. Siya at si Valkyrie ay nakikipaglaban sa grupo ng mga halimaw nang biglang may isang bola ng kidlat na dumapo sa gitna ng battlefield, na kumikilos ng napakabilis upang tamaan din ang mga halimaw. Napagtanto ni Thor na ito ang Mjolnir at tinawag ito, ngunit pagkatapos na dumaan sa isa pang halimaw, hindi pinansin ng martilyo si Thor at pumunta sa bagong may-ari nito. Ang babaeng ito ay nakasuot ng mga damit ni Thor at hinawakan ang Mjolnir na parang propesyonal, at ginawa itong pira-piraso upang salakayin ang maraming halimaw ng sabay-sabay bago bumalik sa dating anyo nito. Nang tanggalin ng babae ang kanyang helmet, nagulat si Thor nang makitang ito ay si Jane at pinakita sa flashback kung ano ang relasyon nila noon. Noong una, magkasundo sila at magkasama sa masasayang sandali, nagbabahagi ng tila perpektong relasyon. Isang gabing lasing siya, hiniling pa ni Thor sa Mjolnir na ipangako nito na lagi nitong poprotektahan si Jane, at kuminang ang martilyo upang sumang-ayon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, sila ay naging mas malayo dahil si Thor ay palaging abala sa kanyang misyon at si Jane ay may maraming trabaho na dapat gawin bilang isang sikat na siyentipiko. Sa kalaunan, napagod si Jane sa mga problema at nakipaghiwalay kay Thor sa pamamagitan ng pag-iiwan sa kanya ng isang sulat. Sa kasalukuyan, gustong makipag-usap ni Thor, ngunit gustong mag-focus ni Jane sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sa sandaling iyon, nakita ni Thor si Gore, at nagsimulang labanan si Thor gamit ang Necrosword. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang pag-atake, itinulak ni Gore si Thor sa kotse, at nang subukang ipagtanggol ni Thor ang kanyang sarili, hinampas lang siya ni Gore sa kotse at hinawakan siya ng halimaw. Pagkatapos ay sinubukan ni Gore na kunin ang Stormbreaker, ngunit nagalit si Thor at na-activate ang kapangyarihang kidlat, pinalaya ang sarili mula sa halimaw bago itinulak si Gore. Inatake siya ng kidlat ni Thor habang sina Jane at Valkyrie ay dumating upang suportahan siya, kaya napagtanto ni Gore na lugi siya at nagpas siyang maglaho. Gayunpaman, ang mga anino ay nasa paligid pa rin at naglabas sila ng marami pang mga halimaw sa loob ng silid ng mga bata upang kidnapin sila. Sa lalong madaling panahon, ang bawat batang Asgardian ay napunta sa loob ng halimaw na parang hawla at nang subukan ni Thor at Jane na sundan ito, inilipat ni Gore ang hawla palayo. Pagkatapos, nakipagpulong si Valkyrie sa lahat ng Asgardian upang magpasya kung paano magpapatuloy. Hindi mapigilan ni Thor ang pagtitig sa Mjolnir at sinubukan itong tawagin muli, ngunit lumapit sa kanya ang Stormbreaker. Nagkaroon ng pagtatalo sa mga mamamayan kaya lumapit si Thor at sinabihan silang huminahon habang sinusubukan niya ang isang bagay. Nang itinaas niya ang Stormbreaker, nabigo ang kanyang kapangyarihan at nakagawa siya ng butas sa kisame at nasira ang monumento sa labas. Bumalik siya sa silid at nagsimula ang bagong pagtatalo na biglang naputol ng isang lumulutang na ulo. Ito si Axel, isa sa mga kanidnap na bata na may magic eyes. Ang kapangyarihang ito ay nagpapahintulot sa kanya na dalhin ang ilusyon ni Thor sa hawla upang makita niya ang paligid at matuklasan kung nasaan sila. Nang matapos ang ilusyon, bumalik si Thor at ipinaalam sa iba na ang mga bata ay nasa Shadow Realm, kung saan si Gore ay mas nagiging makapangyarihan. Bago sila pumunta doon,
Kailangan nilang kumuha ng mga reinforcement. Nagpasya ang grupo na kailangan nilang maglakbay sa Omnipotent City, kung saan nagtitipon ang lahat ng mga Diyos ng universo. Dahil hindi gumagana ng maayos ang Stormbreaker, gagamit sila ng barkong hihilahin ng mga kambing upang maglayag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng palakol. Habang si Valkyrie ay nakakuha ng barko, pumunta si Jane sa banyo at ibinunyag na kapag bumalik siya sa dating anyo, ipinapakita ng kanyang katawan kung gaano siya kalubha. Ang kanyang pagmumuni-muni ay nagpaalala sa kanya kung paano namatay ang kanyang ina sa ospital at ito ay nagpagalit sa kanya at ginamit niya ang Mjolnir upang sirain ang lababo. Samantala, sinusubukan ni Axel na sabihin sa iba pang mga bata ang mga kwento tungkol kay Thor upang hindi sila matakot. Ginambala sila ni Gore upang takutin sa pamamagitan ng pagpatay sa maliit na halimaw, at nang sabihin ni Axel na ililigtas sila ni Thor, ibinunyag ni Gore na iyon mismo ang gusto niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang team sa Omnipotent City at nagsuot ng disguise para makihalubilo sa karamihan. Maraming kamanghamanghang mga Diyos sa paligid, ngunit ang isa na gumawa ng pinaka-engrande ay si Zeus, na tinawag ni Thor na kanyang inspirasyon. Pagkatapos gumawa ng ilang trick gamit ang Thunderbolt, napatunayang si Zeus ay isang hangal dahil sa halip na pag-usapan ang mga mahahalagang bagay, mas gusto niyang magplano ng mga walang kwentang party at makita kung sinong Diyos ang nakakuha ng pinakamaraming sakripisyo mula sa kanilang mga tagasunod. Mukhang hindi nila siya mapagkakatiwalaan kaya nagsimulang magtalo ang grupo kung paano magpapatuloy, ngunit narinig sila ni Zeus at tinawag si Thor sa gitna. Ipinaalam ni Thor sa lahat ang tungkol kay Gore at humingi ng tulong, ngunit walang pakialam si Zeus sa pagkamatay ng ilang mas mababang Diyos at ginapos si Thor bago siya hinubaran. Sa huli ay nalaman nila kung sino siya, at pinaalalahanan siya ni Zeus na dapat bantayan ng bawat Diyos ang kanilang mga tao, at wala siyang interes na tulungan si Thor na iligtas ang grupo ng mga Asgardian o ipahiram sa kanya ang kanyang Thunderbolt, na ginamit niya upang ipakita muli ang ilang mga trick. Pagkatapos ay sinabi ni Zeus sa karamihan na huwag mag-alala dahil hinding-hindi maaabot ni Gore ang Eternity, isang napakalakas na nilalang na naninirahan sa gitna ng universo at maaaring magbigay ng kahilingan sa tao na makakatawag dito. Nangangahulugan ito na maaaring gamitin ni Gore ang kanyang kahilingan na alisin ang lahat ng mga Diyos ng sabay-sabay. Ang Omnipotent City ay dapat na isang lihim na lugar ngunit ngayong dumating na si Thor, maaaring gamitin siya ni Gore para maabot sila, kaya inutusan ni Zeus ang kanyang mga bantay na panatilihin si Thor dito. Ang natitirang bahagi ng grupo ay kumilos upang labanan ang mga gwardya at pinutol ni Thor ang mga kadena upang gamitin ang mga ito bilang sandata. Mahusay silang lumalaban bilang isang koponan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang iba't ibang estilo sa pakikipaglaban, at hindi nagtagal ay natalo ang mga gwardya. Galit na galit, hinampas ni Zeus si Korg gamit ang Thunderbolt, na naging sanhi upang siya ay maging durog na bato. Sumunod, sinubukan ni Zeus na hampasin si Thor, ngunit nahuli niya ang Thunderbolt at itinapon ito pabalik, na tumagos sa dibdib ni Zeus. Pagkatapos, tiningnan ni Thor si Korg at nalaman niyang buhay pa siya. Marami pang mga gwardya ang dumarating, kaya itinali ni Valkyrie ang mukha ni Korg sa kanyang buhok upang mapanatili itong ligtas habang siya ay sumipol para ipatawag ang mga kambing, na dumaan sa bintana dala ang barko. Ninakaw ni Valkyrie ang Thunderbolt ni Zeus at sa wakas ay nakatakas ang koponan. Habang papunta sila sa Shadow Realm, ipinakita ni Thor kay Jane ang mga Space Dolphin na lumilipad malapit sa barko. Gamit ang romantikong sandali, inamin ni Thor na mahal niya pa rin siya at gusto niyang magkabalikan sila. Walang pagpipilian si Jane kundi sabihin sa kanya ang tungkol sa cancer, ngunit ipinakita ni Thor ang kanyang suporta at nangakong haharapin ang lahat ng magkasama, at pagkatapos ay naghalikan sila. Nang sa wakas ay narating na nila ang Shadow Realm, lahat ay naging itim at puti, kasama ang kanilang mga sarili. Nawala ang Rainbow Bridge ng Stormbreaker, kaya ang barko ay bumagsak sa tiwangwang na planeta. Ang hawla ay nasa malapit ngunit walang laman, kaya pumasok sila sa gusali at nakita ni Jane ang ilang papel na nagsasaad ng mga plano ni Gore. Lumalabas na gusto niyang dalhin si Thor dito para nakawin ang Stormbreaker at gamitin ang kapangyarihan nito para magbukas ng tulay patungo sa Eternity. Nagmamadali si Jane para sabihin sa iba na isa itong bitag at itinapon ang Stormbreaker sa kalawakan para panatilihin itong ligtas. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Gore at ibinato ni Jane ang Mjolnir sa kanya, ngunit iniwasan ito ni Gore at kinontrol ang mga anino upang hulihin ang mga bayani. Hiniling niya kay Thor na tawagin ang Stormbreaker at nang tumanggi siya, sinimulan ng mga anino na saktan sina Jane at Valkyrie.
Desperado na tulungan sila, ipinatawag ni Thor ang Stormbreaker, at ang biglaang kapangyarihan na iyon ay yumanig sa buong planeta at pinalaya sila mula sa mga anino. Pagkatapos ay ginamit ni Gorr ang Necro Sword upang ilabas ang mga shadow monsters at nagsimula ang isa pang labanan. Habang nilalabanan ni Jane at Valkyrie ang mga halimaw, hinarap ng Stormbreaker ni Thor ang Necro Sword ni Gorr, at kinailangang ilayo ng mga kambing ang mukha ni Korg mula sa karahasan. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang hit kay Gorr, ginulo ng halimaw si Thor, kaya nakipaglaban sa kanya si Valkyrie gamit ang Thunderbolt. Nagawa niyang tamaan siya ng ilang beses, ngunit hindi ito sapat at sinaksak siya ni Gorr gamit ang sariling sandata. Nang subukan ni Thor na tumakbo sa kanya, sinubukan siyang pigilan ng mga anino, ngunit mabilis niyang pinalaya ang sarili at pinaulanan ng kidlat si Gorr, na pinoprotektahan ang sarili gamit ang Necro Sword. Inabot ni Jane si Valkyrie para iligtas siya at dinala siya kay Thor, na gumamit ng Stormbreaker para buksan ang tulay. Gayunpaman, ginamit ni Gorr at ng kanyang mga anino ang sandaling iyon upang kunin ang palakol at nakawin ito mula kay Thor habang siya at ang iba pa ay itineleport palayo. Ang koponan ay napunta sa Earth at nabitawan ni Jane ang Mjolnir, na nagpapakita na ang kanyang katawan ay hindi kapanipaniwalang mahina na ngayon. Dinala ni Thor ang mga kaibigan sa ospital at ang doktor ay nagbahagi ng masamang balita, ang paggamit ng Mjolnir ay mas mabilis na pumapatay kay Jane. Gusto niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit inamin ni Thor na gusto niyang magkaroon ng mas maraming oras kasama siya at kinumbinsi siyang manatili. Sa kanyang paglabas, binigay sa kanya ni Valkyrie ang Thunderbolt, na ginamit ni Thor para maabot ang Eternity. Samantala, sa wakas ay narating na ni Gorr ang Eternity at dinala ang mga bata kasama niya. Ibinaba niya ang Stormbreaker para simulan ang proseso ng pagbubukas ng pinto at yumanig ang buong lugar, dahilan para mahulog ang piraso ng malaking rebulto. Halos madurog nito ang mga bata, ngunit dumating si Thor sa tamang oras upang saluhin ito at itapon. Sa sandaling nakita siya ni Gorr, ginamit niya ang Necro Sword upang simulan ang pagtawag sa mga halimaw, kaya tinipon ni Thor ang mga bata at sinabihan silang kunin ang anumang bagay na makikita nila para gamitin bilang sandata. Pagkatapos, gamit ang Thunderbolt, ibinahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga bata para matulungan nila siyang lumaban. Nagsimula ang matinding labanan habang ang mga bata ay nakikipagsagupaan laban sa mga halimaw, na nakikipaglaban ng buong lakas upang patunayan na sila ay karapat-dapat na mga Asgardian. Habang bumabagsak ang mga halimaw sa buong lugar at pinapanatili silang abala ng mga bata, hinabol ni Thor si Gorr, nakipaglaban hanggang sa kunin ni Gorr ang Thunderbolt upang itapon ito. Kailangang ipagpatuloy ni Thor ang pakikipaglaban gamit ang kamay at nararamdaman ito ng Mjolnir sa Earth, kaya lumitaw ito sa harap ni Jane. Di nagtagal, nadaig ni Gorr si Thor at malapit na siyang masaksak, kaya kinailangang pigilan ni Thor ang Necro Sword gamit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon ay dumating si Jane sakay ng Pegasus ni Valkyrie at itinapon ang Mjolnir kay Gorr upang ilayo siya sa kasintahan. Ginamit ni Thor ang pagkakataong makuha ang Thunderbolt at magkasamang nilabanan si Gorr. Gayunpaman, napansin ni Jane na malapit nang bumukas ang pinto, kaya ipinadala niya si Thor upang kunin ang Stormbreaker habang nilalabanan niya si Gorr at patuloy na pinupuksa ng mga bata ang mga halimaw. Ang mga anino ay mahigpit na nakakapit sa Stormbreaker, kaya sinimulan ni Thor ang paghagupit sa kanila gamit ang Thunderbolt. Sa una, tila matatalo ni Gorr si Jane, ngunit tumalon si Jane para sumalakay gamit ang Mjolnir at nakagawa ng bitak sa Necro Sword. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napaalaya ni Thor ang Stormbreaker at itinapon ito kay Axel upang ang lahat ng mga bata ay makauwi. Pagkatapos, ginamit ni Thor ang Thunderbolt bilang dalawang dagger, at ikinabit ang Necro Sword sa pagitan nito upang maihagis ni Jane ang Mjolnir dito, at sa wakas ay nasira ito. Nagawa ni Gorr na kunin ang hawakan at sinubukan itong buuin muli, ngunit nahuli ni Jane ang iba pang mga piraso gamit ang Mjolnir at gumamit ng kidlat at ginawang abo ang bawat piraso ng espada. Habang nakaluhod si Jane, nakita ni Gorr na nabuksan ang gate sa Eternity at tinawid ito, na nag-teleport sa kanilang tatlo. Bago magawa ni Gorr ang kanyang hiling, tiningnan ni Thor ang naghihingalong si Jane at sinabi kay Gorr na hindi siya naghahanap ng paghihiganti o kamatayan, naghahanap siya ng pag-ibig. Pagkatapos ay pumunta si Thor sa tabi ni Jane upang gugulin ang huling sandali na magkasama. Ang tanawing ito ay nagpaalala kay Gorr sa kanyang anak na babae, ngunit ayaw niyang hilingin ito sapagkat siya ay mamamatay na dahil sa pagkasira ng Necro Sword. Ipinangako ni Thor at Jane na hindi mag-iisa si Love,
Kaya humiling si Gorr at bumalik si Love, at nagpaalam sa kanyang ama bago siya mamatay. Nagpaalam din si Jane at nakipaghalikan kay Thor bago naglaho ang katawan sa kumikinang na alikabok. Pagkatapos nito, naging alamat si Jane sa New Asgard at gumawa sila ng estatwa para sa kanya. Bumalik si Valkyrie sa pagiging reyna at tinulungan ni Sif ang mga bata upang sanayin sa pagtatanggol ng sarili. Bumalik ang katawan ni Korg at nakahanap ng kasintahan mula sa kanyang lahi. Pinalaki ni Thor ang anak na babae ni Gorr bilang sariling anak at nagbahagi sila ng mga simpleng bagay tulad ng almusal, ngunit kailangan din niyang turuan ito kung paano kontrolin ang kanyang eternity powers. Madalas silang nakikipagsapalaran na magkasama, gamit ni Thor ang Mjolnir at gamit ni Love ang Stormbreaker para lumaban at tumulong sa mga taong nangangailangan. Habang magkasama silang naglalakbay sa universo, nakilala sila bilang pag-ibig at kidlat. Samantala, dumating ang espiritu ni Jane sa Valhalla, ang langit ng Asgardian, at inanyayahan siyang sumali sa bulwagan ng mga Diyos. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.